Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ang alone time with God. Scripture. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Mark chapter 1 verse 35. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, very early in the morning, while it was still dark, Jesus left the house and went up to a solitary place where he prayed. Or sa Tagalog, nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang lugar at doon ay nanalangin. Ayon sa verse na to, ang kapangyarihan ni Jesus Christ ay nanagaling sa kanyang Ama. Dahil kung ano ang meron si Jesus ay ayon yun sa Heavenly Father. Teachings number 1. Jesus is the most intimate with God. Si Jesus ang pinakamalapit na relasyon sa Ama nating nasa langit. Kaya nga sinabi sa verse na Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Ibig sabihin, bago tayo makalapit sa Panginoon nating nasa langit, sa Panginoong Jesus muna tayo magdadasal dahil siya ang mediator between man and God. Number 2. Jesus is our example of being alone with God. Naging example si Jesus sa pagkakaroon natin ng alone time with God. Dahil nung pagbaba niya sa lupa ay tinuro niya sa ating mga ninuno kung paano dapat tayo makipag-usap at lalapit sa Amang nasa langit. Teaching number 3. Jesus starts his day by fellowshipping with the Father. Sinimula ni Jesus Christ ang araw niya sa pamamagitan ng pag-uusap sa Amang nasa langit at ganun din dapat tayo. Umaga pa lang ay nakausapin natin siya na sa gayon ay mas lalo tayo magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. Application number 1. Solidify a habit of solitude. I-practice natin yung habit na kung saan pinapanatili natin yung magandang communication natin sa Panginoon. Gaya ng pagbabasa ng Bible at pagnilay-nilay dito, day and night. Application number 2. Set a regular meeting place with God. Regular, ibig sabihin, mag-set tayo ng time kung saan para na yun sa Lord and wala nang ibang distraction pa and pwedeng humadlang. Gaya ng pagsisimba natin every Sunday. Ayun yung regular meeting natin sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan nun, napapakita natin gaano natin siya pinupuri. Teaching number 3. Application number 3. Start each day with God. Umaga pa lang ay umpisa na natin ito ng pagdadasal sapagkat everyday is a blessing. Pasalamat tayo sa araw na muling ibinigay sa atin ng Panginoon kasi hindi natin alam ang mga mangyayari. May mga taong hindi na naligising. Isa tayo sa mga araw-araw na ginigising ng Panginoon para bumangon at bigyan ng pagkakataon na gawin yung mga bagay na gusto at kailangan natin gawin. And that is enough reason to thank Him every day. Yun lamang po. Salamat.